Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Muling yanig ng tensyon ang gitnang silangan matapos maglunsad ang militar ng Estados Unidos ng mga bagong pag-atake laban sa mga target ng Iran sa ikalawang pagkakataon sa loob ng 3 araw. Ayon sa ulat, direktang tinarget ng puwersang Amerikano ang isang estratehikong pasilidad ng militar sa lungsod ng Bandar Abbas. Ang biglaang pag-ataking ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa muling pagsiklab ng mas malawak na digmaan sa rehiyon. Kinumpirma ng US Central Command o CENTCOM na matagumpay nilang binaril ang 4 na one-way attack drones ng Iran na nagdudulot ng direktang banta sa Strait of Hormuz. Bukod dito, tinarget din ng US ang pasilidad sa Bandar Abbas nang matukoy na handa na itong magpakawala ng ika-5 drone. Narinig ng mga residente ang malalakas na pagsabog sa silangang bahagi ng lungsod kasunod ng naging operasyon ng puwersang Amerikano. Ang Bandar Abbas at ang Strait of Hormuz ay itinuturing na mga pinakakritikal na daanan ng langis sa buong mundo. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, ang anumang kaguluhan dito ay direktang nakaaapekto sa pandaigdigang kalakalan at seguridad sa enerhiya. Ang pinakahuling pag-atake ng Estados Unidos ay nagpapakita ng lumalalang sitwasyon at ng determinasyon ng Washington na protektahan ang mga rutang pandagat laban sa banta. Nagaganap ang mga bagong pag-ataking ito sa gitna ng isang napakaselang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Kasabay nito ang matagal na negosasyon upang wakasan ang 3 buwang digmaan na nagparalisa sa trapiko ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ang patuloy na krisis na ito ay nagdulot na ng matinding pagtaas sa presyo ng enerhiya sa buong mundo na nagpapahirap sa maraming bansa kabilang ang Pilipinas. Ito na ang ikalawang pagkakataon sa loob ng 3 araw na sinalakay ng Estados Unidos ang mga target sa loob mismo ng teritoryo ng Iran. Iginiit ng Pentagon na ang mga pag-ataking ito ay sinagawa bilang bahagi ng kanilang karapatan sa pagtatanggol sa sarili. Gayunpaman, ayon sa mga eksperto, ang panibagong serye ng labanan ay seryosong nagbabanta sa kasalukuyang umiiral na kasunduan sa marupok na tigil putukan sa rehiyon. Sa isang opisyal na pahayag, inilarawan ng CENTCOM ang kanilang naging aksyon bilang kontrolado, pulos depensiba at may layuning mapanatili ang tigil putukan. Ayon sa militar ng Amerika, wala silang hangarin na palalain ang gulo kundi ang pigilan lamang ang mga agresibong hakbang ng Iran. Ngunit sa kabila ng paliwanag na ito, nananatiling mataas ang tensyon at nangangamba ang marami na baka mauwi ito sa isang ganap na digmaan. Bago ang operasyong ito, kinumpirma rin ng CENTCOM ang naunang serye ng mga pag-atake noong Lunes sa timog na bahagi ng Iran. Sa naturang operasyon, tinarget ng mga puwersang Amerikano ang mga missile site ng Iran pati na rin ang mga bangka na nagtatangkang maglatag ng mga minas sa karagatan. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong tiyakin na ligtas ang mga komersyal na barko na dumadaan sa napakahalagang rutang pandagat. Dahil sa patuloy na labanan, libu-libong mga komersyal na barkong tanker ng langis ang kasalukuyang stranded at hindi makabiyahe sa Strait of Hormuz. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng malaking pagkaantala sa supply ng krudo sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa CENTCOM, ang kanilang mga nakaraang pag-atake ay sadyang idinisenyo upang protektahan ang mga sundalong Amerikano at ang mga sibilyang barko mula sa mga banta. Agad namang kinundena ng pamahalaan ng Iran ang mga ginawang pag-atake ng Estados Unidos. Tinawag ito ng Tehran na isang malubhang paglabag sa kasunduan ng tigil putukan na nauna ng pinagkasunduan ng magkabilang panig. Sa isang opisyal na pahayag, mariing binatikos ng mga opisyal ng Iran ang unilateral na aksyon ng Amerika na anila ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa mga internasyonal na batas at kasunduan sa kapayapaan. Hindi rin nag-atubili ang Iran na magbanta ng ganti laban sa Estados Unidos. Nangako ang gobyerno sa Tehran na hindi nila hahayaang lumipas na lamang nang walang kaukulang tugon ang anumang gawaing may puot o agresyon laban sa kanilang soberanya. Ang pahayag na ito ay lalong nagpainit sa sitwasyon habang ang buong mundo ay nag-aabang kung ano ang susunod na magiging hakbang ng militar ng Iran sa mga susunod na araw. Samantala, inihayag ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran na matagumpay nilang napabagsak ang isang drone ng Estados Unidos. Bukod dito, binaril din umano nila ang isang fighter jet at isa pang drone na pumasok sa airspace ng Iran.
Bagamat hindi tinukoy ng IRGC kung kailan eksaktong nangyari ang insidente, ipinapakita nito na handa ang kanilang puwersa na labanan ang anumang pagpasok ng militar ng Amerika. Sa isang pagpupulong ng gabinete sa Washington, diretsahang binuweltahan ni Pangulong Donald Trump ang pamahalaan ng Iran. Ayon kay Trump, ang Iran ay nakikipagnegosasyon na lamang gamit ang kanilang huling lakas dahil sa matinding pressure. Ipinahiwatig ng Pangulo na hihina ang posisyon ng Iran sa mga susunod na araw habang patuloy na pinapanatili ng Estados Unidos ang kanilang militar sa paligid ng rehiyon. Nanindigan din si Pangulong Trump na ang kanyang estratehiya sa digmaan ay hindi maaapektuhan ng gaganaping midterm elections sa Estados Unidos ngayong Nobyembre. Ayon sa kanya, ang pambansang seguridad at ang laban sa Iran ay higit na mahalaga kaysa sa politika sa loob ng bansa. Maaring kailanganin nating bumalik doon at tapusin ang laban o maaaring hindi, ang naging matapang na pahayag ng Pangulo sa harap ng media. Sa parehong pagpupulong, hinimok din ni Trump ang mga bansa sa Gulf region na lumagda sa Abraham Accords upang inormalize ang kanilang relasyon sa Israel. Ayon sa mga analista, layunin ng hakbang na ito na bumuo ng isang malakas na alyansa laban sa Iran sa gitnang silangan. Ang panawagang ito ay nagpapakita ng mas malawak na plano ng Washington na ihiwalay ang Tehran sa aspetong diplomatiko at pang-ekonomiya. Matatanda ang inilunsad ng Israel ang digmaan laban sa Iran, kasama ang Estados Unidos noong ika-28 ng Pebrero. Sa kasalukuyan, bukod sa pakikipaglaban sa Iran, ng Israel ay nasasangkot din sa isang matinding digmaan laban sa grupong Hezbollah sa Lebanon na sinusuportahan ng Tehran. Ang komplikadong sitwasyong ito ay nagpapakita na ang labanan ay hindi lamang sa paglimita ng puwersa kundi isang regional na krisis. Nagbanta rin si Pangulong Trump na muling magpapatupad ng isang malakihang kampanya ng pambobomba kung hindi sasang-ayon ng Iran sa mga tuntunin na inilatag ng kanyang administrasyon. Bagamat nagpahayag siya ng optimismo noong nakaraang katapusan ng linggo na halos tapos na ang kasunduan, tila nagbago ang ihip ng hangin sa huling pagpupulong kung saan sinabi niyang hindi pa sapat ang mga kasalukuyang inihanda ng Iran. Sinabi ni Trump na kahit determinado ang Tehran na makamit ang isang kasunduan upang wakasan ang labanan, hindi pa rito umaabot sa antas na nais ng Estados Unidos. Inuulit ng Washington ang kanilang babala na handa silang muling maglunsad ng mga pag-atake kung hindi magkakaroon ng pinal na kasunduan. Ang ganitong pabago-bagong pahayag ay nagdudulot ng kalituhan sa takbo ng mga diplomatikong pag-uusap sa dalawang bansa, lalo pang naging komplikado ang sitwasyon matapos iulat ng telebisyon ng Estado ng Iran ang mga detalye ng di-umano'y draft agreement. Ayon sa ulat ng Iran, kabilang sa kasunduan ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang ganap na pag-alis ng mga puwersang Amerikano mula sa buong rehiyon. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat at nagdulot ng iba't ibang haka-haka sa tunay na estado ng mga negosasyon ng dalawang bansa. Agad namang binaliwala at pinasinungalingan ng White House ang balitang ito mula sa Iran. Tinawag ng Administrasyong Trump ang inilabas na teksto ng draft agreement bilang isang ganap na katalamang. Ayon sa Estados Unidos, walang katotohanan ang mga sinasabi ng Tehran at ito ay bahagi lamang ng propaganda upang manipulahin ang opinyon ng publiko at magpakita ng huwad na tagumpay sa kanilang sariling bansa. Bagamat nagpakita ng kaunting pag-unlad ang magkabilang panig noong nakaraang linggo, nilinaw ni Trump na inutusan na niya ang kanyang mga negosyante na huwag magmadali sa pagpapasya. Sa huli, nananatiling nakabitin ang kapayapaan sa rehiyon habang ang banta ng karahasan ay patuloy na nakalambong. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na ulat dito lamang sa ating programa ukol sa mga kaganapan sa buong mundo.